Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito po'y galing naman sa social media. Pulso ng Bayan. Yan, tingnan po natin ito. Grabe matalim po yung sinabi ni Madam Amy dito mga kaibigan. Okay, ito i-play na ho natin mabilisan na ho ito. Ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Grabe Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. OMG. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan Grabe ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila Grabe, yung lulong at lalay. Ang problema... Ito mga kapatid i-break it down natin ito. Ganito kasi yon. Sinabi ni Madam Amy na hindi na daw ano ba to? Sa madaling salita, ang namumuno na raw ngayon si Romualdez at si Araneta. Si Madam Lisa, no? So, ano na po ba ang papel ng presidente? Ngayon, presidente lang siya, pero ang nasusunod yung dalawa. Ganun ho ang pagkakaintindi ko sa sinasabi po ni Madam Amy. Bakit nagsasalita si Madam Amy ng ganito kahit nanalo na siya? Kung tutuusin, hindi na po dapat siya magsasalita ng ganito. Panalo na okay na. Hindi niya na kailangan magpalakas pa o magpakita na sumusuporta sa mga Duterte para manalo. Nakaupo na siya. Kung tutuusin, pwede niyang sabihin, hindi na. Dito na ulit ako sa kapatid ko. Papa-impeach na kita. Pero hindi. Nakikita natin, ginagawa ni Madam Amy ngayon, na kay BP Sara pa rin siya sumusuporta. Sana po maging bukas ang inyong isipan. Hindi ko kayo pinipilit na sumuporta kay Madam Amy. Basta lang ako, nakikita ko. Kasi ayaw ko rin kung tutuusin na parang wag na mag-Marcos ulit. No? Atin lang nakikita natin yung pagsasakripisyo ngayon nito ni Madam Amy. Ang kulang na lang, Madam Amy, sabihin mo kung talagang totoo nga ba na gumagamit itong si kapatid mo. Yun lang, no? Pero sa kabuuan, matindi. Solido pa rin po yung banat niya sa kay Romualdez at Araneta. Grabe ang bagsik nun Wala bang masasabi si Manang Claire dito? No? Nagsasalita ang ate. No? Hindi kaya birahin siya ng ate. No? Ibig kong sabihin na baka makatikim ka rin ng hindi magandang salita. Wala naman tayo narinig kay Auntie Clara. Pero ito lang, malinaw na sumusuporta pa rin po si Madam Amy kay BP Sara kahit anong mangyari. Sabi niya nga, siya ang sabi ni BP Sara na sana ikaw ang magbabalik sa Pilipinas kay Tatay Digong. Ipabalikin mo ng Pilipinas yan. Kung yung kapatid mo pinapunta doon, ngayon pabalikin mo naman. Sana po makita natin yung resulta. Madam Amy, ipagpatuloy nyo po yan kasi magtitiwala yung mga tao sa inyo. Hindi na sa buong Marcos, sa inyo lang, kung sakasakali man. Okay, dumako na tayo. Eto po, may impeach po si BP sa... impeach. Impeach na yan. Lagi na pag-uusapan, no? Ito na lang lagi. May speech po si BP Sara. Panoorin natin. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun?
Ano bang gusto nilang gawin? Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So, hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Oh. Hindi ka makakagastos ng pera. Grabe. At hindi ka makakapasok sa properties mo. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril, o Nako. kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Nako. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang natatawa ako. So, ibig sabihin, ito ang mga planong gagawin ng taga-kabila. No? Pangit naman kung ulitin ko pa. Sa madaling salita, itatrap po nila si BP Sara. Or yung gusto nilang gawin, no? Anti-terror case. Kasi, ang hinala ko, kung gagawin nila kay BP Sara yan, yung sa sinabi ni BP Sara na kapag ako ay nategi na mananagot si ganire, si ganito at si ganyan. Naalala niyo yon. So, nakakita, nagpi-fishing sa mga nakakaalam ng fishing, nangingisda sila, naghahanap sila ng pwede nilang ibato kay BP Sara at ito na nga, yun nga lang marami ang nagsasabi rin ng mga attorney na wala pa naman action na nangyayari. Hanggat hindi pa po natitegi si BP Sara, wala pang pagbantang nangyayari. Kaya naguguluhan sila, nalilito. Pero ito yung balak nilang ibato din kay BP Sara. Base lang ho yan sa aking opinion. Ano? Ang pangit naman kung gano'n. Pagkakaintindi ko sa sinabi ni BP Sara, hindi pa papasukin yung may-ari ng lugar o yung parang sa KOJC kasi yung sinasabi ni BP. No? Pero sa KOJC kasi inipit nila ng inipit. Pero ang nakikita kong malinaw na sinasabi ni BP Sara, papasukin tapos tataniman ng kung ano-ano doon tapos papasok na i-raid na ulit at yung mga tinanim, yun yung sasabihin na kunwari, ito may mga ebidensya kami, meron kayong ganito, meron kayong ganyan. Napakadungis po ng galawan ngayon na hindi natin akalain ng sinasabi po ni BP Sara nandoon po sa loob ng gobyerno ngayon. Saklap no? Yun lang ang naiintindihan ko sa sinasabi nito. Okay, dumako naman tayo sa isa pang video. Ito tayo sa talagang matinding si Sir Banat Bay. Sir Banat Bay, pasensya na na-post ko. Okay, ito. Ito mga media na ito, atat na atat matanggal si BP Sara Duterte. Alam ko kung bakit. Kasi yung mga amo ninyo, yung mga boss ninyo, yung mga may-ari ng network, ayaw sa mga Duterte. Pinagbabayad kasi ng tax. Kaya nga alam mo yung sinasabi natin, di ba, doon sa debate, yung sinuplak natin na debate nila. Hindi sila nakasagot doon Oo. Meron mas sumagot na media na mas bias kayo. Bakit? Kasi kayo may pinoprotektahang mga boss at yung boss ninyo may-ari ng mga kumpanya. Tama, mali? Pero hindi ganyan yung pagkasabi ko kasi ginagalang ko kayo at that time. Pinaliligiran nyo ako nun. Baka mamaya patayan nyo ako ng mikropono at ikat nyo sabihin ko. Pero ang totoo, kaya mas bias kayo kasi alam naming lahat na yung mga boss ninyo pinanagot ni Pangulong Duterte noon. Kaya atat na atat kayo matanggal sa posisyon at hindi matuloy si BP Sara Duterte bilang Pangulo. So, ang gustong mangyari, mawala na sa eksena itong mga Duterte at maibalik ba yung ABS-CBN? Yun ang nakikita ko. Kasi, isa pa to sinisisi nila ang Duterte kasi nga po, pinasara daw, di umano, itong ABS-CBN. Pero ang nakikita kong totoo dito, kulang kasi sa mga papeles itong ABS-CBN o meron silang mga hindi binayaran, may na-expired. Basta sabihin na lang natin meron silang kakulangan na nasilip po ng ating Duterte o may nakasilip sa kanila na ganun ang nangyari. Kaya kailangan yung bayaran yung ganito kalaking halaga siguro na magpasa hanggang ngayon yung frequency ng Channel 2 hindi na natin nakikita yung ABS-CBN.
Pero kung babayaran po ba nila yon, makakabalik sila? Pwede, pero ayaw pa rin nilang bayaran. Gaano ba kalaki yun? Maaaring sobrang laki ng perang kailangan bayaran na ayaw nilang bayaran o ayaw nilang bayaran kasi nga gusto nilang makatipid. Yun lang ang nakikita ko. Itong mga bias media, halimbawa, si Presidente, halimbawa lang no, si Presidente nahulihan talagang nagsisinghot. Kung sakasakali lang, ito'y example lang, hindi ito totoo. Halimbawa, nasaktuhan talaga, may nakakita, may mga bidyong kumalat. Ngayon, yung mga bias media sa balita, hindi nila ipapakita yon. Pero babayaran sila ng mga boss. O ito, sa ABS-CBN o sa GMA, ibigay nyo yung ganitong kalaking halaga para hindi nila ilabas yung nakita nila. Halimbawa lang naman. O gawin natin parang medyo totoo. O sa flood control, umulan, sobrang baha sa ganitong mga lugar. Huwag nyong ibabalita na sobra-sobrang baha. Magkwento kayo yung mga hanggang bewang lang. Pero yung mga lumagpas na baha, yung may mga ganito, huwag nyong masyadong ibalita. O ito, bigyan namin kayo ng ganito kalaking halaga. Pak! O, parang ganon. O ito, mayroong kasiraan sa Duterte. O ibalita nyo to. Ikalat nyo yung confidential fund na 100 million. Pero wag nyong ilalabas yung bilyones na mga pondo na nalulustay daw di umano. Mga ganun. Ito ay example lamang. So kaya nilang kontrolin yung mga bias media. Kaya galit na galit yung mga kurakot yung mga kurakot. Galit na galit sila sa mga vlogger kasi yung mga vlogger na hindi nakikita sa mga bias media, inilalabas po kasi ng mga vlogger. Gaya ito nila Sir Banat Bay at lahat po ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Oo nga naman, kapag ka nagbablog ka, walang kokontrol sa'yo. Nasa sa'yo kung sasabihin mo yung katotohanan, puwera na lamang kung magpapabayad ka rin. Di ba? Tama nga naman. Ano? Okay, eto pa, painit ng painit. Dumako naman tayo rito. Eto, balik po tayo kay Madam Amy. Ito, masarap mag-focus dito eh. Kasi nakikita natin si Madam Amy, talagang kahit wala na po ang eleksyon, nanalo na siya, kumikilos po siya. Tinutupad niya yung mga pangako niya. Okay, game. Kung tunay na accountability ang talagang hinahabol, ang palagay ko, yung accountability hindi naman makukuha sa impeachment yon. Ma'am, regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas, ang 18 senador. Ano po ang naging action niyo dito? Judas daw yung 18 senador na nagbalik po doon sa Kongreso. Kumbaga pinasa kasi yung bola. Sa palagay ko, kung tunay na accountability ang talagang hinahabol ng ating mga sambayanan at yung mga kritiko, ang palagay ko, yung accountability hindi naman makukuha sa impeachment yon. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, sangkatutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, may kung ano-anong hatol. Samantalang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Kung tunay na accountability, Ayon. Hindi na natin kailangan i-explain ng napakahaba. Kaya nila ginaganyan si VP Sara dahil buaya sila. Base lang ho sa ating opinion. Ako'y nagtatanong, buaya sila? Sakim sila sa kapangyarihan, gusto nilang kunin yung kaban ng bayan. Kapag wala kasi ang Duterte, mas makakakilos sila ng mas maayos. Although nakakakuha pa rin sila, pero mas makakagalaw kasi. Diba? O, yan lang ang ating opinion dyan. At ito naman ang pinakamalaking banta po sa mga buaya. Kaya mas lalo nilang pinagdidiinan, pinagmamadali, at mas lalo silang natatakot. Kaya ho nila ginugurgor si VP Sara. Napakaganda ho ng sinabi ni VP Sara dito. Tingnan nyo ha. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na
dapat ayusin, dapat baguhin. I'm seriously considering Nung una, wala talagang plano si BP Sara. Gusto na lang niya bumalik po doon at maging mayor na lamang ng Davao City ulit. Something like that, ano. Pero dahil nga sa ginugurgur nila si BP Sara, iniisip siguro nila, opinion lang ho natin, no, na itong babaitang ito, malaking banta ito kapag ka ito ang nanalo at ito ang magustuhan ng taong bayan sa 2028, hindi na tayo makakakupit ulit. Yan. Ito'y vision lang. Nakikita lang ho natin na pwedeng ganito po ang mangyari. Kaya gusto nilang gurgurin si BP Sara. Totoo naman. Galit ang mga dilawan sa mga Duterte. Ayaw nilang diretsyong i-impeach si Pangulong Marcos. Si Marcos, BBM. Ayaw nilang i-impeach muna kasi gusto nila si BP Sara ang mauna. Kasi nga kung si BBM ang mauunang i-impeach nila, ang magiging presidente, si BP Sara. Eh alam nyo naman kapag ka Duterte, sinasabi naman nga po ni Tatay Digong, mas matindi to. Kung si Tatay Digong medyo nagko-control pa, mas matindi ang babaitang ito. Kaya inuuna nila si Vice President bago ang presidente. Kasi ayaw din naman ng mga dilaw sa presidente. Hindi lang nila inaatake ngayon kasi nga iniisip nila kung atakihin natin itong BBM na to, ang makikinabang ang Duterte. Kasi siya ang uupo. Kaya balik sila. Ito vision lang, no? Opinion lang ho natin. Kaya balik sa plano, unahin ng Duterte bago si PBBM. Yan. Para walang problema sa 2028. Sa tingin nyo ba, pag napabagsak nyo ang Duterte, may ibang Duterte na hindi magtatakbong presidente? Pag nagawa nyo kay BP Sara yan, for example lang, talagang na dugo-dugo ang labanan, eh mapatalsik man, pero wag naman sana at hindi naman talagang mangyayari dahil hindi nga nila maabot yung final boss eh. BP Sara impeachment, hindi nga nila magawa yun eh. Doon pa lang sa ground eh, laglagan na eh. Diba? Balik bola na dun sa kabila. E paano pa nila makakalaban? If lang naman kung sakasakali, may mga Duterte pang pwedeng tumakbo bilang presidente. At kahit maubos nyo ang Duterte, pero malabo na yun sa pinakaputik na napakalabong mangyari yung ganun. Meron pang Marcoleta o hindi naman kaya Bongo at saka Bato. At marami pang ibang sumusuporta ng mga Duterte na pwedeng tumakbong presidente. Kaya, hindi rin sila makakakupit. Yun lang ang nakikita ko dyan. Siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. Nakaabot po kayo hanggang dito. Pa-comment naman at mag-like po kayo sa ating video. Positive comment po tayo. Pag may mga ano po dyan, mga nagko-comment po ng mga medyo hindi magaganda, magsasabi ng fake news kahit wala naman fake news, birahin nyo rin po sa comment section, no? Pwede nyo rin hong pagtulungan yung mga yan. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we're back again.